Yan. Pag naka-mode 3, ibig sabihin naka-standalone siya. Dependable lang siya sa battery nyo. Kung ano yung binibigay ng power ng battery nyo, ay siya lang yung kinukuha niya. Wala siyang support. So pag nalobat yung battery natin, wala na to. Alam ito at magsha-shutdown. Good morning! Welcome back again sa channel natin. Ayan, maulan na naman. Hirap na naman tayo mag-harvest ng power. Pero ang kagandahan nito, kahit hindi tayo nakakabawi dahil palaging maulan, ano ba ang dapat natin gawin pag ganitong mga panahon na halos hindi natin talaga maasahan dahil walang liwanag? At yan, ano ba yung mga features ng ating solar setup para masuportahan yung ating mga batteries? Check natin yung ating mga inverters kung ano ang mga kakayahan nila pag ganito yung mga panahon na wala tayong charging. Sige, check natin. Okay, so dito tayo sa mga charge controller natin. Check natin yung charging kung nagcha-charge. So dyan makikita natin na meron tayong 39.8 volts. Sa baba niya 19 watts. And kung makikita niyo yung arrow na gumagalaw, that only indicates na nagcha-charge pa rin yung ating mga panel papunta sa battery. Pero mapapansin nyo, 1.4 amps dito sa gitna, sa baba. At napakababa niyan, halos walang ipinapasok yan kasi ginagamit pa natin yung solar setup natin, yung batteries natin. So pag ganyan, ay wala na. Wala ka nang maaasahan dyan dahil sobrang ulan at wala tayong halos makuhang power supply. So ganito ang ginagawa ko. I-share ko sa inyo yung features nitong ating Snuddy. So merong ito kasing features, although hindi tayo nakakatipid dito kung ito yung gagawin nating paraan. Pero makakatulong dahil merong itong tinatawag nating charging setup. Dito pwede tayo mag-charge at pwede natin siyang gamitin habang sinacharge natin yung ating mga batteries. So yan, makikita nyo dito, check natin yung mode niya. Press natin yung function. Yan, naka-mode 1. Ibig sabihin, pag may pumasok na power dito sa input niya, pag may pumasok na power dyan from your power source, ay mag-charge yan automatic. At pag naka-mode 3 ito, lipat natin sa mode 3. Okay, mode 3. Yan. Pag naka-mode 3, ibig sabihin naka-standalone siya. Dependable lang siya sa battery nyo. Kung ano yung binibigay ng power ng battery nyo, ay siya lang yung kinukuha niya. Wala siyang support. So pag nalobat yung battery natin, wala na to. Alam ito at magsha-shutdown along the way. So dito, niligay ko lang to sa mode 1. Pag mode 1, ang magiging function niya ay magcha-charge siya. So yan, may madedetect siya ditong AC. Pero hindi lumalabas dahil meron akong ginagamit ditong electronic timer. So ito yung tinake up natin nun. So dito sa electronic timer ko, ang ginagawa ko dyan, naka-automatic yan kung makikita nyo dito. So may sinet up ako dyan na oras kung kailan lang yan mag-on. At pag nag-on yan, papasok yan dito at i-charge niya yung battery. Ganito yung ginawa kong setup dito kasi alam nyo, hindi lahat ng oras ay nandito tayo sa toolshed. So kahit wala ako, pag sinet ko tong electronic timer natin sa designated na mga oras, ay hindi na kailangan yung human intervention dito. Mag-charge siya automatically. Depende sa mga oras na gusto nyo. So dito, ikita natin, pagkita ko sa inyo yung mga setup ko dito. Yan, mag-on siya at 1800 hours, mag-off ng 19, then 5 in the morning hanggang 6. Yan yung mga setup na mga naka-program dito para kahit wala tayo, automatic magagana yung ating electronic timer para i-power on itong ating inverter and mag-charge sa battery. Pero hindi lahat ng oras, may mga moment lang kasi na maulan and pag ganito yung panahon, ang ginagawa natin ay nakaset up na yan. Automatic na yan kahit wala tayo ay mag-charge siya. So dito palagi lang akong naka-mode 1. Kasi dito ko na yan sineset up sa ating electronic timer. Hindi na tayo maaabala na kung busy ka para i-charge lang yung battery mo. So yan, pag alis mo, di set up mo na yung electronic timer mo para continuous na yung trabaho niya. So okay. So kaya walang nadidetect, dapat may lumabas yan dyan na line arrow na curve. Pero ngayon wala. So i-on natin to. Pakita ko lang sa inyo. Ilang press lang dito sa unlock. Yan. Then lagay natin siya sa on.
Okay, nag-on na siya. At dito makikita nyo ay may lumabas na. Yun, click na. So, ibig sabihin, nasa activated na yung AC niya at nag-charge na yung battery. So now, in this mode, ginagamit natin yung battery natin at siya yung kinukunan natin ng power, and at the same time ay nag-charge yung battery natin gamit ang inverter na to. So dito, makikita nyo, kahit walang dahil maulan, nag-charge na yan. Dito sa voltage natin, 12.9 dyan sa taas. Pero aakyat yan dahil sinacharge na natin at nag-13.1 na siya. Yan. So, continuous yung pag-charge nito gamit ang yung charging setup niya ng inverter. At kung makikita natin, yan yung consumption ng Snady 3K 3000 watts na inverter. Dito sa wattage, yan, dito, ikita nyo, nag-300 to 400 umaakyat yung wattage niya. Yan yung consumption na hinuhugot ng inverter natin. Yan ay hindi solar. Ito ay bayaran. Bayaran yan. So ngayon, kinuha ko yan noon. Dito kasi may naka-register ng kilowatt hour. Nasa 104. Sa buong consumption na yan ng toolshed at bahay. Pero, chinek ko to noon, ang 2 hours na charging sa inverter ay inaabot siya ng 2 kilowatt hour. So, 2 kilowatt hour, 2 hours na yan na charging. So, dito mako-compute nyo ang consumption nyo. Halimbawa, for example, ang per kilowatt hour ninyo ay, let's say, 20 pesos. Sample lang. Kung 20 pesos, ang per kilowatt hour, so ang 2 hours ay aabutin ka ng 40 pesos. So, kung sa 2 kilowatt hour na charging ko dito sa aking battery gamit ang inverter na Snady, ay 2 hours ko lang yan. So, kung mag-charge ako ng 2 hours, may bayaran ako sa power supply ng 40 pesos. Pero, na-charge naman natin yung battery natin. So, magsacycle lang yan kung iisipin dahil pag na-charge to at kinat off ko na yung charging, hindi naman masasayang dahil gagamitin naman natin yung battery para mag-supply ng power dito sa ating inverter papunta sa ating mga load or sa mga appliances ng bahay. So, ito yung isang features ng Snady na maganda. Pero, yun nga lang sabi ko, hindi tayo nakakatipid dahil kaya nga tayo nag-solar para libre yung kuryente. Tapos mag-charge ka ng battery. Ang advantage lang doon ay meron kang stock na power. Halimbawa, merong announcement na may paparating na blackout. So, ahead of time, mag-charge ka na para naka-reserve na yung power mo sa iyong battery. For example, ganito yung panahon, maulan, makulimlim, wala tayong maasahang singal ng araw. So, at least meron tayong option 2 na pwede tayong mag-charge. Para naman, pagdating ng oras na wala tayong makuna ng power, ay full charge yung battery natin. At magbabalik din yun sa atin dahil gagamitin rin natin yun. So, makakasurvive tayo ng ilang oras, araw, para may magamit tayong power supply sa bahay. So, ako, malimit, hindi ko ito ginagamit. Hindi ako masyadong nag-charge. Kasi, kaya nga nag-solar, sabi ko, para makatipid. Pero pag ganito yung mga panahon, talagang minsan obligado tayong mag-charge. Kaya tinutulungan natin yung ating tulad nito. Meron na siyang 3 amps. So, tinutulungan natin dito sa ating inverter para at the same time mag-charge din siya. By the way, if you're still here watching, I assume that you find this video helpful. And if so, kumari lamang po na makapag-subscribe kayo para naman ma-notify kayo sa ating mga future videos. So, yan. Habang ginagamit natin yung power source, nag-charge yung ating battery. At ganun din yan dito sa ating 1 kilowatt na 1,000 watts na inverter from Snady also. Meron din tong charging mode. Kita nyo dyan. Yan. Pag ilong press mo. Yan. Naka-mode 1 din yan. Dapat nag-charge din yan. Pero wala siya na-register dahil walang pumapasok na power. Dahil yung sinaksakan ko dito ay naka-off. Yan. Ito yung sa 1,000 watts na inverter natin. So, pag inon ko to, yan, naka-on na yan. Papansin nyo dito, yun. Meron na din siyang charging. Yan. Naka-mode 1 na rin siya. So, dun lang ang ko sa taas, ang control. So, nag-charge na din yan. At dito,
aakyat na din 'yan mamaya. So, ganito kasi yung setup na ginawa ko dito, palit-palit lang yung dalawang, battery. 'Pag nalobat yung isa naman. At ito, parang ang ganap nitong, ano natin, blue carbon natin ay gamit ito sa ano, pang-umaga siya. Then pagdating ng hapon o gabi, 'pag wala na siyang power, lilipat yan dito sa BYD natin para siya na yung mag-sustain ng power supply ng bahay at ng toolshed hanggang umaga. Pero sa ngayon, wala nga tayong ano, mahinang charging, kaya may option tayong mag-charge. Nasa sa inyo lang naman yan, puwede naman na hayaan niyo na at mag-shift na kayo sa power supply niyo. Pero sa akin kasi, ginagamit ko yan kasi hindi naman kawalan mag-charge. Ilan lang naman yung magagastos mo. O what is 40 pesos kung iisipin, na full charge mo naman yung mga batteries mo. Saka nagamit mo rin. Hindi naman mawawala yan kasi 'pag na full charge yan, ay babalik din yan sa'yo kasi gagamitin mo rin. So, continuous lang yung, power supply mo. So, yan lang yung features ng ano, isa sa magandang features dito sa ating mga power inverter, yan. Pure sine wave, inverter natin. Dito nakalagay, pure sine wave inverter with charger. So, yan yung isang mga features nito. So, yan shinare ko lang sa inyo para naman may idea kayo na hindi lang lahat, makukuha natin sa sinag ng araw. Meron din tayong mga options na puwedeng gawin if ever na mahina yung mga charging natin. So, yan 3.2 amps, wala na po yan. Wala na tayong mahuhugot diyan dahil mas malakas pa nga siguro yung kinukuha nating power supply dahil ginagamit natin yung, refrigerators natin and, computer sa baba, mga ilaw, electric fan, so on and so forth. So, yan lang, shinare ko lang po sa inyo. Ayan, maraming salamat at, hanggang sa muli. God bless, keep safe, bye.